mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, diba? Kamusta naman kayo mga buweks? Maraming salamat sa mga nanood sa inyo kagabi. Ayan, thank you so much. Umabot tayo ng 44,000 viewers. Ayan, nakakaloka kayo. Wala talaga kayong kasawaan dito sa aking beauty. Diba? But anyway, palakpakan nyo ang inyong mga sarili, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, at ayun, kagigising ko lang. Pasensya na, medyo pausang aking boses, no? Boses talaga, diba? Ayun, kasi nagtrabaho kaninang umaga. Tapos, ayun, medyo okay naman, nakatulog naman ako ng konti. Pero, ayun, okay lang, no? Kayod lang ng kayod, diba? Parang, kalabaw, diba? Kalabaw kung kalabaw. Charito, ganyan talaga mga Pinoy, masisipag, diba? Kaya palakpakan nyo ang inyong mga sarili kung masisipag kayo. Kung kayo mga paimbornal at hindi gumagalaw-galaw, gusto nyo ma-stroke, hindi kayo nag-like dito sa video ko, ay bahala kayo. Grabe ang segue, no? But anyway, hello po sa mga nanonood dyan. Ayan, 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please, like this video. Maraming salamat po sa mga nag-like sa inyo. Galaw-galaw para hindi mapaimbornal, para hindi may stroke, diba? But anyway, ito na nga mga buweks, no? Unang-una, congratulations naman sa mga natitira-tira, diba? Mga natitira-tirang Miss Grand International 2024 runners-up, o diba? Ayan. So, congratulations dito. 5 na lang silang natira, no? Out of 10. Kung hindi ako nagkakamali, sila na lang yung 5. So, si CJ Opiaza, ang ating Miss Grand International 2024, diba? At saka yung kanya mga runners-up, diba? Nakakaloka ito. Grabe yung no? Ang bilis ng transition, mga buweks. Parang ura-urada, biglang itong mga ito. Katulad na lang itong si Talita, si Hartman, no? Talita Hartman, si Miss Grand Brazil. Ayan, no? Talagang, umarangkada, no? Naging first runner-up na siya. Grabe, ang galing. Grabe ang galing. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, mga buweks. Alam ko maraming hindi natutuwa or whatsoever, pero I'm so happy for her. Napakabait nito si Talita. Actually, nung nanalo siya ng Miss Grand International, ano bang runner-up niya? Ano ba siya? 4th runner-up ba siya? Hindi ko matandaan. Basta, I was so happy for her, and then na-interview natin siya ng live, no? Kung natatandaan nyo. Di ba siya yung na-interview ko na talagang todo-todo yung kanyang energy? Talagang napakabait itong babaeng ito. Sa totoo lang, deserve niya yan. Very deserving siya. And of course, eto na ang ating second runner-up na ay walang iba kundi si Amy Verania Berry. O diba? Hindi siya pwedeng maging first runner-up kasi mga buweks. Nasa nasa 5th runner-up siya kung hindi ako nagkakamali. Ayan, no? Pero okay na yan, second runner-up. Hindi na masama yan, mga buweks, diba? Yan si United Kingdom. Ayan yung best friend ni CJ Opiaza, diba? Hanggang ngayon, mula nung sila yung tatlong naiwan, si CJ, si Rachel Gupta, at saka itong si England. Ito si England yung half-chai, no? Half-chai-chai. So sila yung huling naiwan, silang tatlo, nung umuwi na yung mga kandidata sa kani-kanilang mga bansa. So congratulations dito sa 5 reyna na ito, no? Talagang deserving sila dyan. So, ayan, yan na lang ang 5 natitira, di ba? And of course, syempre, ang pinaka-natatanging reyna natin, itong si CJ Opiaza, diba? From the Philippines lang naman. Congratulations. Ito na nga. Ito pa, mga boys, no? So, bukod dyan, nakita ko itong post na ito, diba, na paimbornal na nga si Hello the Universe sa Miss Universe Organization. So, pinababa, diba? Pinababa ng korte ang Hello the Universe kasi nga ang dami niyang mga, alam niyo, kinakaharap na mga kaso, issue, no? Tungkol dito sa kanya mga jutang-jutang, no? Sa
sa bangko. So, eto na. Ang ano naman, ang lola nyo naman, eto namang lola nyong si Puy, di ba? Nakakaloka. Ayan, kasi nga, may mga may mga bulong-bulungan na. Kaya natanggal itong si Puy sa kanyang franchise ng Miss Universe Thailand at napunta kay Papa Nawat ay hindi na ni-renew ni Haluda Universe ang franchise niya. Ayan, no? Tapos nag-post nga siya ng ganyan, mga buweks. 555, kung hindi kayo pamilyar sa ganyan, sa mga chai-chai, eto yan, no? Ang simbolo niyan ay ha-ha-ha, ganon, no? LOL. Yun ang ibig sabihin nun. So, pinagtatawanan niya nga ba si Haluda Universe kahapon dahil napaimbornal ang ating mama? O, di ba? Ang sabi dito, TPN Global, formerly the franchise holder for Miss Universe Thailand and owned by Madam Puy Sankusik, ayan, recently posted 555 on their Facebook page. O, ba? So, ayan ang sinasabi ng mga ng mga tao, ng mga pageant fans na pinagtawanan daw nito si Haluda Universe, no? Parang ang dating siguro nakaganti na siya dito kay Haluda Universe, di ba? Talagang kitang-kita nating may sagupaan dito sa dalawang ito. Sila-sila na lang, nag-aaway-away pa sila, di ba? Mga magkakalahi, nag-aaway. Ano to? Sana mag-ayos-ayos na sila, no? So, ay nako, ewan ko dito kay Puy, pasimula din ito si Puy. Gaslighting din. Pero siguro nga, meron talagang hindi magandang naranasan din si Puy dito kay Haluda Universe. But in fairness naman dito kay Tessie Tomas, mga Bex, no? Mukha naman talagang mabait itong si Tessie Tomas, in fairness naman. Makikita mo sa itsura niya talaga. At saka kitang-kita mo kung paano niya inalagaan yung kanyang mga queens, di ba? Talagang hanggang ngayon ay napaka-loyal ng kanyang mga reyna na Miss Universe Thailand, di ba, na dumaan sa kanya. So, ayun, hanggang ngayon, nasa kanya pa rin. Pwera na lang itong si Pawin Suda. Si Pawin Suda, alam ko, nagkaroon sila ng issue na itong si Tessie Tomas. Ayan. I don't know kung ano yun. Pero, hindi na natin nakikita si Pawin Suda noon pa, di ba? Dito kay, sa Miss Universe Thailand. After nung kanyang final walk or nung Miss Universe 2020 ba yun? 2020 Miss Universe Thailand. Ayan. So, wala na tayo nakitang kaganapan ni Pawin Suda dito sa TPN. So, ayun. Lagi natin siya nakikita kay Papa Nawat. But anyway, ang sabi dito, in Thai internet slang, 555 represents laughter. Similar to lol, ayan, or ha-ha-ha in English, because the number 5 is pronounced ha-ha-ha or ha in Thai. Ayan, no? So, anyway, sana maayos yung kanilang problema, di ba? Ang daming mga kaganapan dito sa mundo ng pageantry. Parang in just less than 2 weeks, talaga namang bumulusok ang mga ingay dito sa mga Thai owners, di ba? Mapa-national pageant man or international beauty pageants. Sana magkaroon ng kapayapaan, stop the war and violence, ika nga, di ba? Ni Papa Nawat. Pero ito naman, paano naman mai-stop the war ang mga bardagulan, di ba, sa beauty pageants? Kung ito namang si Ketchut Kanchut, di ba, ay talaga namang todo pa rin sa kanyang pakikisawsaw, di ba? At saka ang kanyang mga kalahing mga Indo-dilulo, di ba? Talaga namang tuloy-tuloy ang kanilang pagsawsaw dito sa mga kaganapan dito kay Rachel Gupta, di ba? Ang sabi dito, you can support whoever you want. Ayan, no? But, if you are still clapping when someone in power publicly humiliates a woman, then we have a bigger problem. Yan yung tumatak talaga na sinabi doon sa lahat ng statement ni Tata Julia Estrid, no? Ayan si Ketchut Kanchut. Na hanggang ngayon naman, hindi ko alam kung bakit niya ito pinapaulit-ulit doon sa story niya. Diba? Talagang gusto talaga makakuha ng atensyon nito, no? Para nga naman mapansin, diba, ng India, ng mga Indiano, pati ni Rachel Gupta, diba? Talagang napaghahalataan itong si Ketchut Kanchut na talagang gustong kumuha ng mga
fans. Diba? Palakpakan natin siya dyan, diba? Siguro nakakuha naman siya kahit konti, pero ayan no, parang talagang she's trying to gain fans sa India, dilulo. Ang sabi niya dito, this is not the example we should set for young girls watching. Ayan, we deserve better. Ayan, we demand better. Talaga ba? Kamusta naman pala yung we don't talk, we walk? Diba? Nakakaloka naman ito. Eh kung ganyan pala na sinasabi niya, we deserve better or we demand better, this is not the good example for the children or young girls, no? Eh, kamusta naman pala yung organization kung saan siya nanalo? Di ba? Kamusta naman yun? Kamusta naman sila? Di ba? Okay ba? May mga aganapan ba? Nung parang wala naman eh. Ano ba? Napadubog na ba eh? Nilamon na rin ng ano, ng, anong tawag dito? Nilamon na rin ng ano, ng panahon. Wala na tayong makita dyan. But anyway, ayun nga, no? Siyempre, ito, puro sip-sip itong mga stupid baller nating itong mga ito, no? Pati itong reyna nilang dilulo na rin, di ba? Ayan, syempre, napansin na nga sila ni Rachel Gupta, o di ba? Palakpakan natin, napansin di ba? At gumawa sila ng mga drawing, mga cartoon characters na mga ganyan-ganyan, o di ba? Talagang ayaw magpaawat, kitang-kita mo naman dito sa ano nila. Ay, naku, talagang cloud chaser talaga itong mga ito. Ayan, napansin na nga sila ni Rachel Gupta. Ang sabi dito ni Rachel, thank you for saying this. Ayan, you are incredible. Ayan, well, anyway, speaking of the former Miss Grand International 2024 Queen, I hope she is okay. Wala tayong naririnig ngayon sa kanya. Medyo tahimik siya. Siguro, gumagawa din ito ng kanyang mga sariling hakbang, no? Para dito sa, anong tawag dito sa kanyang kinakaharap ngayon. At sana, yung pinaglalaban niya, sana magkaroon ng kabuluhan, di ba? Sana kung meron man siya mga, anong tawag dito, resibo para mas mapaniwalaan siya ng mga tao, sana ilabas niya yon kasi importante yun, di ba? Kasi kung wala siyang ilalabas na resibo, mga Bwex, wala talaga mangyayari. Matatalo lang siya sa kaso, di ba? Lalo ngayon, ang dami ng kasong na isampa sa kanya. After nung live natin kagabi, nakita ko yung mga kaso sa kanya ng Miss Grand International. Parang 9 cases yun, mga Bwex. Grabe yun, nakakaloka. But anyway, iisa-isahin natin yan pag nag-live tayo. No? Kung kailan tayo magla-live? Siguro mga next year yan. Next year talaga. Ito pa, mga Bwex, to nakakaloka ito. Isa pa sa mga napaimburnal. Ayan, nakakaloka. Ang dami palang napaimburnal. Di ba? Ang daming napaimburnal sa Miss Grand International 2024 runners-up. Ayan, syempre, ito naman, palakpakan natin ito. Ayan, pasigabong palakpakan dito kay Miss Grand Indonesia 2024. O, di ba? Isa na rin siya sa mga napaimburnal. O, di ba? Kasi nga, nag-post ito tungkol dito rin sa issue about kay Rachel Gupta na hindi nagustuhan ni Papa Nawat. Hindi ko na i-elaborate sa inyo. Kung gusto nyo makita, tignan nyo sa kanyang IG account itong si Nova. Ayan, no? Kasi kung babasahin ko yun, ang haba, nagmamadali ako, syempre. Bahala na kayo mag-research, pero to give you some highlights, nag-post nga ito, nagpakita ito ng simpatya, no? Dito sa mga nangyayari ngayon kay Rachel Gupta, ang sinasabi doon na sister niya, though, kasi nga silang dalawa yung roomies, no? Kung hindi ako nagkakamali, yes, silang dalawa. Roomies nung Miss Grand International 2024. At hinihingian nga ng mga pageant fans, ng mga Indodilulo, kung meron daw ba talagang amoy itong si Rachel Gupta, o talagang itong mga Indo na ito, nandadamay sila, no? Nandadamay sila dito sa mga issue na yun. Kaya nga ngayon ay napaimburnal din itong si Nova. Ayan, wala na siyang, hindi na siya runner-up, no? Pero sa kanyang Instagram, nakalagay pa rin doon na 5th runner-up. Ayan. Alam niyo, sa tingin ko, sinulsulan na rin ito ni ni Jid Madila. Sa totoo lang, no? Siguro sinabi, mag-post ka rin ng ganito kasi nga nag-post si Kichut Kanchut. Para si bakin ka man ang bonggang-bongga ni Papa Nawat, mapapansin ka pa rin.
So, ibig sabihin, may ganap ka pa rin, di ba? Hindi ka pa rin napaimbur na ng todo. Nakakaloka yung mga kaganapan ngayon, mga box. Ang daming mga napaimbur na, yung mga napakitang yung mga reyna ng Miss Grand International from last year, yung mga nag-runners-up na nagpakita ng simpatya. No? Simpatya or sympathy in English. O, di ba? In English talaga. Dito kay Rachel Gupta ay talaga namang mga napaimburnal dito sa sa organization. Kaya nga naman, 5 na lang na natira. Pero itong 5 na ito ay very deserving talaga. Ayan, palakpakan natin yan ngayon. Grabe, ang dami mga pangyayari dito ngayon sa sa mga kaganapan dito sa sa mundo ng pageantry. Less than 2 weeks, mga buweks, no? Lalo na ito, mga indudilulo na ito na parang akala mo talagang entitled sila, nadadamay pa sila ng mga ibang magsalita pa daw. Yun nga, yung topic natin kahapon, no? Sa isang vlog ko. Kino-call out pa nila yung mga Indian queens. Talaga naman naghahanap sila ng mga alay, no? Nakakaloka. Parang gusto nila talagang pabagsakin ang Miss Grand International Organization. Tingin ko medyo malayo-layo pa yan, mga Bex, no? Kasi may mga bala ang Miss Grand International Organization. Ngayon, kung hindi kaya itong harapin ng anong tawag dito, ng mga issue ni Rachel Gupta or ng iba pa, no? Well, kung wala silang mga resibo tulad ng mga pinapakitang resibo ng Miss Grand International Organization, napakalabo na mapaimburnal ang Miss Grand International Organization, di ba? So, kasi malalaman nyo kung talaga meron silang mga resibo, then ilabas nila, di ba? Kung wala may ilalabas itong si Rachel Gupta, talagang matutuloy-tuloy na mapapaimburnal siya at nakakaawa din naman, di ba? But anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-iingay sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahain. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!